Tuloy-tuloy lang. Lamig, ma'am. Malamig talaga. Gusto mo painitin ko? O, yan, next. O, ano yan, ma'am? On your way. Hindi my way. Gusto mo, sir? On your way? Ingat ka pag uwi. Baka yan ang hanapin mo. Kantayin mo ng kantayin yan. Delikado ka. My way. Hello. The end is near. And soil face. The final curtain. Di ba? Magandang music ito, ma'am. Siyempre, performer tayo. On your way. Sino mga first timer? Taas yung kamay. First timer na. First timer na. Alam nyo yan. Aeroplano. Di ba? Sa mga first timer. Sa mga first timer, sa hindi pa nakasakay dyan, makakasakay na rin kayo. Ha? Siguraduhin lang. Pag may humapo na yung uwak ba sa Bisaya. No? Ingat kayo, dapat sabihin nyo, huwag na tayong tumuloy. Narinig yung Air India? No? May ano yun eh. Anong uwak sa Tagalog? Ha? Mga mukhang uwak. Yan, kung nagiging itim yan, yung uwak na rin yan. Ano yun? Sa Tagalog ba ang uwak? Ha? Ibon. Blackbird. Blackbird. May taga Iloilo? Sino taga Iloilo? Iloilo yun. Okay! Yan. Parang nagpapatawa lang ko, no? Ang importante, gising, no? May natutunan. Hindi yung upo ka ng upo dyan. Yes, sir, yes, sir. Pero pag labas dito, walang natutunan. Pag nag-exam ako, 1 to 50 items, bagsak. Bakit? 149 ang base score. Tama? Grabe dito. No, sa mga ex-abroad. Magtatanong, sino ex-abroad? Taas yung mga kamay. Oh, 5 na lang. Halos lahat, fish timer. Ex-abroad, magtatanong lang, masarap buhay OFW, hindi? First timer na ninyo. Kala nyo, ha? Mamaya pa. Sa part ko, yan, maririnig nyo sa akin. Ang dami nyo maririnig na after ko mag-talk, parang gusto nyo nang mag-back out lahat. Pero, hindi, pananakot yun, nasa batas yun. Importante dito yung departure tips. Malalaman ninyo. Anong kailangan pag kayo ay alis na? Lahat ba mayroon kayong ganyan? Mayroon? OEC? Okay, ano yan? PIDO certificate, passport, ano yan? Sa baba? Okay, picture. Yan. Yan ang kailangan ninyo. Pero paano may identify? Natutuo yun. Ay, picture lang yan. O dapat may pangalan. Ayan, o. Yan, o. Yan. Yan. Di ba? Picture. Anong oras sa inyo po? Alas 2 pa lang, no? Wala pa. Mag-alas 2 pa lang. No? Madali na. Hindi na madali. Madali-dalion kayo ba? May pasensya na kami salita kung Latin. Halo-halo. Latin yan, day. Ipinanganak ako ng Thailand. No? Kaya ako'y Thailander. Yan. Yung kailangan na. Actually, yung yan, sa inyong final briefing, ipapaliwanag din niya yung inyong agency, no? Ipaliwanag din yan, okay maglala. Kahit hindi ko na sabihin lahat yan, eh. No? Kahit sabihin ko lang, uwi na kayo. Tapos ng pidos. Pwede. Bakit? Lahat na pinapaliwanag nandiyan. Nandiyan naman sa booklet ninyo. Sabi ng iba, nandito pala sa booklet namin. Oh, lahat ba may booklet? Oh, nagpagod pa. No? Wala nang kaon-kaon, nagpagod pa. Ayan. Oh, may kawatan dito. May kawatan. Yun, no? Nagnakaw ng video. Okay lang kasi inaalaw ko yan pag ako nag-talk. Okay lang, sir. Additional na yan. Short views. Walang problema. 3 minutes, kikita ko na. Walang problema, no? Kaya mamaya, hindi, inaalaw ko. Basta ako nag-talk. Huwag ka na sa iba. Pwede kayo mag-video sa akin.
Malay mo, di ba? Hihirap kaya kumuha ng ng mga videos ngayon. Ako araw-araw mayroon eh. Araw-araw mayroon ako. Kaya okay lang. Tirahin mo ko. Tirahin. Bakit? Nako, at least dito, more on realities ang pinag-usapan. Meron dito, naunahan ako after ko lecture, kinabukasan, naunahan pa ako. Sabi niya sa akin, sir, sabi ko, si Bikoy TV ito nandoon ako. Sabi ko, ang pangit ko pala pag sa loob ng video. Okay, yan. Yan ang kailangan ha. Wala problema sir, tuloy mo lang. Mabait ako. Kasi sa panahon ngayon, uso na talaga yung vlog, no? Wow. Ano nyo, kanina lang ko na-monetize, tinan nyo. Ay, siyempre. Restart ka na. Maliit pa naman ang views ko. Kulang-kulang pa lang 300,000 pa lang. Wow. Ayan, yan, next. Yan. Yan, no? Beware that its flight ticket has its own free baggage allowance policy. Check your ticket, kindly consult your doctor. O hindi, consult. Akala ko yung consult doctor lang. Consult your airline or agency regarding your free baggage allocation for your route and ticket class, no? Then beware that excess baggage cost a lot. Kailangan kiluhin bago ka umalis, no? Baka marami kang baon, no? Kasi alam mo hindi mo na makain to sa labas ng bansa, dito sa labas ng bansa, dalhin mo lahat. Tapos bibili ka pa kung ano-ano. Basta walang problema. Kung ang laman ng bag mo, bagahe mo, hindi pinagbabawal, pwede. Basta pag sumubra, bayaran mo, madala mo. Pag hindi mo mabayaran, may iwan mo. Okay lang kung ako naghatid sa iyo. Alam mo, ma'am? Pag ako naghatid sa iyo, edi sa akin lahat 'yon, sa akin mo iwan. Kasi may bayad 'yun per kilo, 1,000 pesos. No, may get. Okay, next. Ayan po. Hand baggage should not be more than 7 kilos, no? Sa mga nakasakay na ng plane, no? Hand carry yan, no? Hand carry, no? Okay. Only one piece hand carried baggage may be carried on board, no? Then shoulder bag, backpack, laptop bag are not counted as hand carried bag. Okay? So ibig sabihin pwede lang, no? Kasi hand baggage must fit under the set in front of the passenger or in the overhead cabin. Mayroon sa taas, pag hindi mo alam paano buksan, mag-consult ka or magtanong ka doon sa flight attendant. Sila po ang maglagay doon, no? Sila po ang mag-assist sa'yo paano buksan, no? Ayan. Sa front ng passenger, mayroon din doon, no? Ang purpose noon, hindi magpakalat-kalat, hindi sagabal sa daanan ng mga passengers. Okay? Next. Nabilisan lang ito. Nandiyan naman, you know. Liquid aerosol and gels is in 100 ml bottle or least are allowed with the following condition. Kailan bottles should all be fitted, no? Hindi yung kasi actually hindi naman ang ka-zipper yan eh. Comfortably into a transparent and resealable and airtight, no? 1 liter plastic bag. May mabibili yata, no? I-search nyo sa YouTube. Bago kayo malis, meron namang mabibili sa mga shopping, no? Shopping, mga gano'n, no? Shopping, no? Naubos ng pambili ng ulam. Puro ng Shopee, no? Shopee, yan, i-deliver niya. The total content of this should not exceed in 1 liter. Only 1 bag, legs, is allowed per passenger as general rule, no? Next. Ayan. Kailangan yung pinakamalaking bagahe ninyo dapat hindi sumubra sa 25 kilos, no? 20 to 25 kilos, ha? Kasi baka mamaya, sayang lang. Okay? 20 to 25 kilos. Hindi ko na pabain kasi may pinaka-part po. May pinaka-part pa po ako mamaya, no? Yung pinaka-part ko. Ito, tinake over ko lang kasi medyo masama ang pakiramdam ni Ma'am Sandra Lynn. At least kahit pa paano, yung mga inaantok yan, nawala yung antok, no? Okay. The following articles are not allowed to be carried in the cabin and must put into the check-in baggage, nail cutters, scissors, or any bladed items or sharp objects, no? Umbrellas of any type, lighters which contain butane as well as matches, no?
lags more than 100 ml, not secured in airtight plastic bags, no? So, bawal, no? All kinds of adhesive tape, masking tape, packing tape, at scotch tape. Kung mas masagano, dahil siguro huwag nyo nang dalhin yun kasi yan, no, mag-question kayo, ano kung may packing tape ka, anong gagawin mo, di ba? O, magtataka yun, baka mamaya, no, magtataka ka na, yung sa loob ng plane, lahat tahimik na sa likod, ikaw na lang nag-iingay sa harapan. Paglingon mo, sila tahimik na lahat, no? Yung pala nakatape na, nakabusan na, no? Nakatali na, tapos naka-blindfold na, diba? Tapos limas na, no? Tapos ikaw nang pinakalas, no? Ikaw ang ligtas, no? Hindi mo alam. So, kaya, bakit bawal? Okay, next. Ayan parang additional, prohibited and allowed. Picturean nyo po. Picturean nyo. Inom lang ko ng anting-anting. Anting-anting. Di ba? Sige sir, picture mo sir. Yan. Okay. Kuha, malabo. Sige. Hayaan kung malabo. Nandiyan din naman yan sa inyong unbox. Okay. Next. Malabo. Okay, next. Ito, prohibited items. The following articles are prohibited both in hand carried and check-in luggage. Number 1, prohibited drugs and its kind. Bawal yan ha. Kung may gamot magandala, yung legal na may yung may resita ng doktor, pwede yun, walang problema yan. Pero yung lagi mong ginagamit, wala kang mga sakit, no? Iwan mo talaga yan. Sabihin mo lang sa kasamahan mo, pare, mag-abroad na ako. No? Iwan ko lang muna sa'yo, bahala ka, ubusin mo hindi. Di ba? Hindi, ubusin mo hindi. Wala akong sinabi kung ano yan. Wag ka, pero tandaan mo, hanapin ko pa rin siya pag uwi ko ng Pilipinas. Hindi, mga prohibited drugs, bawal. Alcohol and other similar solvents, no? Firearms, ammunition, including bullets at ammunitions, bawal. Oh, kahit empty shell, no, ng bala, bawal. Sa ngayon, uso na yung laglag bala. Ingat po kayo ha. Kasi pag nakita ka parang may pira to, no, at kaya nilang sindakin, baka ikaw matimpuan, mapagtripan nila. So kaya dapat maging aware kayo mapagmasid na. Kasi hindi po kayo mag-abroad para maghanap ng problema. Iba yan, paggagawa ng iba para, no? Pagkapirahan. Kawawa naman ang pamilya mo, no? Ingat. Pero actually, tatlong beses nangyari sa airport eh. Pero tanggal sila lahat sa trabaho. No? Magiging aware kayo. Flammable and explosive materials, bladed and pointed objects, disabling chemicals, yan. Ulit-ulit lang yan. No? Yan, okay. Next, ano pa? Medicine. Okay, kaya mo na yan. Fresh fruits, vegetable plants. Bawal. Although mamimiss mo yan, yung mahilig kumain ng mga dyan, ng mga gulay, mamimiss mo yan. Pero huwag kayong mag-alala, makakauwi din naman kayo. No? Iwasan nyo lang muna kasi baka mabulok yan sa plane, so medyo mahirap, mga amoy. Lalo na pag unpressed, uncooked meat, bawal. No? Bawal talaga yon. Ayun, bagoong sinasabing bawal. Na-miss lang yung nagiging karanasan niya sa labas ng bansa. No? Yung maamoy, maanghang, iba ang lasa, hindi naman kumakain. Kaya lang, sabi niya, noon sa abroad, kahit iba ang lasa, no? Iba-iba ang timpla, no? Pinipilit ng mga kababayan natin na Muslim, ayaw naman kumain. Pero pag uwi ng Pilipinas, gustong babalik na sa labas ng bansa, nagdala ng bagoong. Sabing bawal eh. Balot and its kind, bawal din po. Alam mo yung bagoong? Iba-iba klaseng bagoong, mga isda, no? Niluluto yan sa asin. No? Daming asin. Isang linggo pa lang, no? Pag naluto na, iba na ang amoy. Pero mayroong kulang sa asin na talagang mabaho. Pero pag niluto mo talagang mabaho, no? Lumilipad na yung mga langaw, di ba? Mabaho yan. Pero bakit ang mga Pinoy mahilig sa bagoong? Masarap kainin yan. Ano yan? Appetizer. Tama? Kaya kung saan ang mabaho, doon ang masarap. Tama ba?
Sir, naranasan mo? Alam mo yun, ma'am? Yung mabaho, bagoong. Wala akong sinabi na kung ano, bagoong nga eh. Yan o. Oh. Liquor in excess allowable limit prohibited in Middle East country. Pero sa ibang bansa, pwede yung mga ano, alak. Pero sa Middle East country, bawal talaga. Ang iba, sinabing bawal, ginagawa pa rin. No? Hindi nga nagdala, pero pagdating doon, gumagawa ng sadiki. No? Oo. Kasi lasing ko eh. Yun. Wala namang sadiki, wala nang grapes, no? Yung grapes, fruit. Tapos yung yes, ginagawa nila. Mga ex-abroad, totoo? Oh, yun. Nagawa nila yan. Pero nung mahuli, buti pa lang, kulong. Sabi ng nanay, sir, tulungan niyo naman ako, sir. Bakit ma'am? Nakulong yung anak ko. Bakit nakulong? Buti lang, sir. Wala namang laman. Bakit nakulong? Buti ng alak. Eh, buti ng alak na pagsudahan ka. Eh, mali yung pagsagot ng investigahan. Eh, di kulong nga. Dapat ingat, no? Then, for Middle East region, non-Muslim, religious items and pornographic materials, bawal. Yung mga bold magazine, bawal, no? Yan, mga rosaries, bawal. Bible, bawal. Basta lahat ng religious materials, bawal po, no? Yan. Paano sabi ni, pero sir, paano ano lang sa lock screen, no? Yung bold na picture ba? Ay di, pag nakita ng Arabo yan, namutawa, baka i-question ka pa rin. Bakit anong lock screen o wallpaper mo? Naka-bold. Kaya pala laging inaantok, mahilig ng manood ng ano. Ano? Bawal, no? Ay, imbestigahan ka pa rin. Kaya ingat ha. Hindi ko napabain mga kwento kasi alam ko nagmamadali kayo. Yan. Pack your luggage yourself. Ha? Sabi ano to, sapsapin namin. Okay. Iuwa talaga pag gumawa ng ganyan. Parang naka-questionable eh. Pack your luggage yourself. Parang kasama ng siyempre. Sarili mo, i-impake mo rin, no? Be familiar of its content. Kasi bakit? Yung bagahe mo, naiwan mo, or yung mga dala-dala mo, pag nawala yan, pag tinanong ka, anong laman noon? Hindi mo ma-describe, ma-identify. Useless. Hindi mababalik sa iyo yan, na? Label your luggage, no? With your name and contact details inside and out. Para anytime, makikita nila, may naiwan man, o pwede silang tawagan, pamilya mo, tawagan nila. Tapos, ikaw, pwede kang tawagan. No? Kung may address, kahit hindi makontak, ipapadala doon sa tamang address mo, hindi makabalik sa yung gamit mo. Lock your check-in luggage or secure them from being easily destroyed or falling apart. No? Kasi marami diyan. No? Akala mo okay pa yung gamit mo. Ayan, pagdating sa airport, dapat sisiguraduhin nyo. No? Naka-intact yan. Baka mamaya, pagdating mo doon, hindi mo alam kung saan-saan mo lang nilalapag hanggang sa plane, hanggang pagdating sa labas ng bansa, makikita mo wala na parang laman. No? Ingat kayo. At lagi kong sinasabi, hindi lang sa airport, hindi lang sa plane, hindi lang hanggang pagdating sa labas ng bansa, magiging sa sasakyan dito mamaya, ingat kayo. Puso na ngayon. Advance na paalaala lang yan kasi marami dito. Isang OFW, galing sa agency, magpidos pa lang yun. Hindi pa nakauwi. Pagdating dito sa labas, kinuha yung bag. Bawal yung bag mo sa taas. Bawal doon. Kinuha, binigay. Alam mo, taga saan siya? Taga Davao. Nakuha, nadala ang bag. Tangay lahat. May laman na cellphone. Nandoon yung alahas. Nandoon yung ATM na worth 30,000. Actually, hindi naman ma-withdraw yung 30,000. Pagtapos sinumpito, saan yung bag ko? Inabot sa isang mama, galing sa agency. Nagpapakilala, ganyan, nakipagkwentuhan sa dalawa, pangatlo siya, sinabayan hanggang sa labas. Pag-akyat, tangay ang gamit, budol-budol, ingat. No? Kaya hindi lang dyan, hanggang sa labas, hanggang dito sa loob ng pidos, dapat mag-ingat ka. Hindi mo alam. Yung katabi mo dyan, kailan mo lang nakilala? Dito lang, tama? Tingnan mo na ang mukha ng mga katabi mo. Kaya iba dyan, pasimple lang kasi medyo nahiya naman. Nakaganito lang siya.
Grabe, pati katabi pagdudahan. Bago mo pagdudahan yung katabi mo, pagdudahan mo muna ang mukha mo. Ayan. Ingat kayo ha. Kasi hindi po madali. Yan. May lumabas na. Kasama niyo yun, sir? Katabi niyo? Lumabas na yun, nagpaalam eh. Hindi lang sa labas, pati sa loob ng kilos. Meron. Pero hindi ko sinabi kayo. Ni isa, wala kong sinabi dyan sa inyo. Ha? Sabihin mo lang sarili mo, ako. Kaduda-duda din ba ang mukha ko? Okay! Next! Meron pa! Ang dami pa yan. Hindi kayo atokin. May nakalimutan ako. Remove past airlines tags security. No? Sticker switch might confuse baggage handler. Kasi baka mamaya, medyo napag-anuhan ka, marami itong pera yata, no? Ito, mag-abroad to. Sigurado marami itong pera. Ipag-tripan ka nga, di ba? So, kawawa ka. No? Kaya tanggalin mo. Yung nakakalata na parang OFW ka. Ayan. Next. Yan po. Kung ang magahe nyo sobrang laki, i-inform nyo sa ano para sila na mag-ayos doon, no? Then never accept hand-carried bag items from anyone, even if you have seen the contents. Kasi bakit? Hindi mo alam. Maraming magaling na mga Pilipino. Hindi mo naman talaga kilala. Nung magkasalubong lang inyong paningin, uy pare! Sabihin agad, musta ka? Ay nakangiti ka na, pasok na agad yun. Nakangiti, kuha na agad ang simpati mo, di ba? Pare, kamusta ka? Mag-abroad ka ba? Oo, mag-abroad ako. Naalala mo pa ba ako? Di ba magkasama tayo noon tayo ng high school? Natandaan mo pa ba ako? Parang hindi na eh. Pero magaling naman nanalita. Ay di bali pare. Although na hindi mo na ako natandaan, pero ikaw natandaan pa rin kita. Kaya ako nandito ngayon. Baka pwede naman pare. Padala naman ang gamit ko. Iabot lang doon sa kaibigan ko sa labas ng bansa. Alam mo pare, malaking bagay para sa iyo to. No? Tatanungin ka, magkano ba ang sahod mo ngayon pagdating doon sa labas ng bansa? 150,000 pare. Oh, nung sinabi mo 150,000, ito agad ang ibungad sa iyo. Yung 150,000 mo, i-times 10 ko yun. Times 10. Hindi ka ba matuwa, sir? At ang kasunod, sabihin sa'yo, kahit pagdating mo doon, nagka-problema man, kahit paano may pira ka na, may padala sa pamilya. Kung wala ka mang problema, kahit uuwi ka na agad ng Pilipinas, pare, ayaw mo na magtrabaho, sapat na to sa'yo at saka sa pamilya mo. Sir, papayag ka hindi? Siyempre, papayag ka ma. Millions? Hindi ka pa nakaalis, may milyon ka na. Siyempre, papasok sa isipan mo. Then, nakuha ang simpati mo, tanggapin mo, pagpadala. No? Tanggap padala, pag dating sa labas sa bansa, bring up pa lang, inabot. Bring up lang ko lang ginawa sa iyo. Okay lang. Kung dito ka sa Pilipinas, mahuhuli. Ay kung sa labas ka ng bansa, bitay, abutin mo, sir. Ang hirap. Okay lang kung sa lahat ng panahon, ang presidente natin mayaman. Hindi lahat ng presidente ay mayayaman. Si PBBM lang. Ligtas ka. Kasi matulungan ka, ang bait ni PBBM, ang daming napalabas na lifetime imprisonment na, di ba? Kaya, kung gusto mo, sir, i-grab mo. Huwag naman. Huwag ha. Huwag abusuhin ang kabaitan ng ating Pangulo. Okay? Dapat, ganun siya kabait, huwag abusuhin. No? Baka mamaya, isa ka sa may problema. Ito na, ang bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, yung pa nakaipit ka doon sa jail. Ingat sir, ha? Huwag tanggapin. Okay? Iyon, parang nilagyan ko lang ng paminta. Para kahit papano, lahat ng naamoy mo, may lasa. No? Okay, next. Put your name and complete address. Oh, tapos na yung kanina, inulit na naman, di ba? Delaying tactics. Ang importante, mahalaga, no? Na pagdating nyo sa airport, departure, no? Try to read and learn more about your country of destination. Dapat alamin mo anong bansa mayroon pagdating mo doon, no? Para maging aware ka. At kailangan,
sa airport, kailangan presentable naman yung damit mo. Kasi bakit? Pag magtanong-tanong ka, may mga doubts ka sa sarili mo, magtanong ka, talagang i-entertain ng maayos. Pero kung hindi maayos yung dating mo, pag nagtanong ka, itsipwera ka lang, sabi, titingnan ka lang from foot to head, di ba? Okay lang kung from foot to head, ay kung from head to foot, di ba? Mahirap yun. Dinadown ka na. Mapagkamalan ka pang palaboy, you know? Kaya dapat, wear appropriate clothes. Then, best to arrive at the airport. Hindi lang 3 to 4 hours. Dapat 3 to 5 hours. Nandoon ka na sa airport. Bakit? May mga doubts ka. Makapagtanong ka pa doon. At pag nagtanong ka, sa kailangan mong malaman, dapat pag nagtanong ka doon sa airport personnel at saka security personnel, no? Dapat may naka-wear ng IDs, no? Para ma-identify. Nandoon yung identity nila. Baka may tinatanungan mo. Iba ng pinagtatanungan mo. Maya-maya, pag sakay mo sa plane, lahat ng gamit mo, wala na, di ba? Make sure you have at least of all the contacts, no? Of all contact details that you will need. Kanina, napicturean nyo na, tama? O mayroon na naman ulit, oh. Both Philippine and Foreign Agency, Philippine Embassy, UWA, and Operation Center. No? Dapat mayroon kayong ganyan. Next. Ayan na. O, yun. Nabanggit na yan kanina, di ba? Oh. Be sure you have a passport ticket. Pass. Oh, ayan. Ano yan? Picture taking is not allowed. It may subject you to question and confiscation of gadgets, no? Without proper consent. Kung saan ka, naroon dapat magpapaalam ka. Kung gusto mo talaga mag-picture-picture kasi sa ngayon, uso naman talaga yung selfie. Selfie, picture-picture. Pag nakita magandang tanawin, siyempre, di ba? Selfie muna kasi pangdagdag views, di ba? Sa Facebook. Oh, yan. Ingat, okay? Finally, before you leave, ask your agency about your flight details, especially if you have a connecting flight. Kasi yung iba, walang alam, may connecting flight siya pala. Pagdating sa labas ng bansa, unang airport, binaba. Tapos, nagtaka, mayroon pang kasunod. Binaba naman ulit sa Dubai naman, kung saan sa airport. Kaya isang linggo, bago makarating sa kanyang employer. Reklamo na agad. Tawag na agad sa agency, reklamo na kasi. Bakit isang linggo na? Ngayon lang ako nakarating dito. Ang sabi ng employer ko, wala na. May pinasok na sila na ibang worker. Yari ka na ngayon. Gutom pang inabot, no? Kaya dapat magtanong, no? Eh, mahalaga yun. Isang nurse tumawag sa akin sa Cebu. Umiyak pa. Kapatid niya, nurse pa. Yung kapatid ng nurse sa Cebu. Yan, gutom ang inabot. Grabe, kawawa. Kaya dapat, siguraduhin. Mayroon kang alam, no? Kung may wrong tinatawag na connecting flight. NAIA 1, international flight. Yan po, no? NAIA 2, that is called, also called the Centennial Airport. All Philippine Airlines flight North Wings is for international flight. South Wings is for domestic flight, no? Next. Yan. Terminal 3, yan po ang pinakamalaking terminal sa Pilipinas, no? Bagong airport diyan sa NAIA. So, nandiyan lahat ng mga airlines, nandiyan din po, no? Yan. Okay? Yan. National Terminal 1, newest biggest terminal. Okay. Nandiyan. Pero sa NAIA Terminal 1 kayo talaga. NAIA Terminal 4, nandiyan all domestic flights, no? Other than Philippine Airlines, Air Sis Asia yan eh. Air Asia Sis, Cebugo, no? Bongo, Skyjet, nandyan. Sinakyan ni Digong, papuntang Skyjet, papuntang Netherlands. Other international passenger airport in the Philippines, no? Cebu, Davao, Cebu, Clark, at saka Iloilo. Sa Clark, namin yung dumadaan. Nandyan, biktima ng white slippery. Diyan namin, nadali namin sa airport. Nadali namin ang suspect doon sa sa SM Fairview Food Court, doon namin nadali ang suspect. Ano sila? 15. Tinablan yung isa 15 years old ng edad hanggang 21 years old. Yung 21 years old, yun ang tinablan. May recruit papuntang Malaysia. Ang sahod daw 45,000 isa. Yan pala hindi 45,000 bawat isa. Bininta 45,000 bawat isa. Pagdating doon ginagamit ng iba't ibang parokyano tuwing gabi. Kailangan 20, may limitasyon pa. 20 parokyano tuwing gabi. No? In short. Nahuli namin ang suspect. Nasa Kamprami, nasa CIDJ. Ang kaso,
likewise slavery and illegal recruitment, violation of Republic Act 1842 of anti-illegal recruitment. Yan, next. Yan, no? Dami. So, airport procedures, kailangan, yan mo na ihanda niyo mga sarili, mamanong oras sa inyo. 2:15, 2:42 daw. 2:15, ayan na. Yan. Yan. Airport procedures, picturean nyo. Yan. Sa pinaka-final, actually, sasabihin din nyo ng inyong agency, no? Yan. 2:15. Okay, 2:15 tama. Yung sa pinaka-part ko, dapat 1.5 hour yun. Iksian ko lang para makalabas kayo ng alas 7. Okay. Okay. Yan, next. Yung pinaka-final security check sa immigration, no? Dapat tanggalin mo lang na dapat tanggalin sa katawan mo, no? Kung ikaw ay lalaki, mahilig ka magbaon ng ibang ibang mga ano diyan sa katawan mo, tanggalin mo na. Kasi tutunog talaga 'yon, no? Yung anting-anting, no? Tanggalin mo na. Kasi tutunog talaga 'yan. Pagdating sa diyan sa final security check, yan, tutunog talaga yan. Kaya ang mangyari, pag may na-detect sa katawan mo, upload ka muna, no? Ayan, papayag ka ba ma-upload ka, sayang yung binayad sa plane ticket, tapos magtrabaho ka na doon, lahat na ginastos mo, so upload ka lang. Ayan, next. Ayan na. Yan po ang boarding pass. No, kailangan tingnan maigi kung saan ka pwedeng umupo, no? Saan ka pwedeng umupo, saan ka papasok. Tapos kung anong airline, carrier, nandyan ka, date, kung anong flight, nandyan, plus, no? Boarding time, seat. O, ang iba, nakalagay na sa kanyang boarding pass, no? Pag sinabi, yan, pasok na sa aeroplano, again, yan, fall in line, give your boarding pass to the ground attendant at the boarding gate, no? Then proceed to the plane. Pag pumasok ka ng plane, siguraduhin, alam mo, kabisado mo yung boarding pass mo. Oh, kasi ang boarding pass mo nasa na yun eh. Actually may copy pa naman kayo yan eh. Nasa niyan sa airport, nasa niyan personnel. Huwag makipag-agawan agad. Kasi sa isip mo, baka isipin mo, nung nasa baba ka pa lang, pare, alam mo maganda talaga pag malapit ka sa bintana. Kasi pag sa bintana, lahat ng views makikita mo. So dagdag views. Magdagdag views naman ulit. Wala nang tingin. Puro mga YouTuber na yung mga Pilipino. Nung nag-success, mag-success tayo pare. Kahit hindi pa tayo abuti ng ilang taon doon. Uwi na tayo ng Pilipinas. Ay siyempre, monetize na tayo. Diba? Ayan. Huwag makipag-agawan. Okay? Then, listen and obey to the instruction of your flight attendants. And those announced over the pay system, ayan, makikita niyo sa baba, no? Listen and fasten your seatbelt, then remain seated, turn off your cell phones, no? Then refrain from using the laboratory when seatbelt sign is on. Kasi para maiwasan, no? Baka yung Air India nung paglipad, baka may para tayo-tayo pa, kaya siguro na out balance, no? Na-crash. Ingat kayo. Sa inyong pag-flight, laging magdasal dapat. Bago pa lang alis, huwag super excited kasi super excited ka. Nakalimutan mo namang sa taas. Ano ang mangyayari? Ang iniisip mo lang, paano makaalis, paano kumita, ano? Pero hindi mo iniisip kung sino dapat ang unang lapitan mo at humingi ka ng gabay para sa iyong kaligtasan. Tama? Kaya sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Pagkatapos ang iuno mo sarili mo. Diba? Kaya nakalimutan mo magdasal. Magdasal lagi. Bago umalis, bago pumunta ng Manila. Lahat, nagdasal ba tayo? Magdasal talaga. Pagising sa umaga, no? After ng work, dapat huwag kalimutan na mag-pray. No? Papasalamat. Tama? Pagising sa umaga. Diba? Ganun. Okay. Ayan, then. Pasalamat lagi. Dito mamaya, after ng pagpitos, ay, salamat natapos nila ng pitos. Diba? Pinakalas na lang to na namin. Ay, makaka-uwi na rin kami at makaalis na rin kayo. Then, during departure, landing, okay, wala na yan. Okay na, hayaman. Importante lang mag-seatbelt. Kailangan, pag sinabing mag-seatbelt kayo, mag-seatbelt kayo. Para pag oras na tinatawag yung tinatawag na turbulence,
No, hindi ka na magpanik. Magpanik ka man, at least steady ka lang doon. Nakaganito ng aeroplano, no? At least, importante hindi ka nalaglag at hindi ma-outbalance yung plane, no? Kung ma-outbalance yung plane, iba ng paglipad niya, edi dahil sa dami nagpapanik, so maraming kawawa. Okay, next. Next. Yan na. Yan. Wala na yan. Hayaan mo na yan. Ipapaliwanag din yan ng inyong agency. Importante ito, ayan o, iyan ang mayroon. Pero dapat, no, bago matapos yan ang balikan nyo, yan o. Dapat, kailan may extra money ka sa iyong bulsa, $200. Kasi anytime na naligaw ka, naiwan ka ng employer mo doon, sinundo ka, hindi napansin, kasi nakita ka pag-gala ka doon, no? Naiwan ka, may magamit ka, pambili ng pagkain, tama? Hindi ka mapagkamalan ng palaboy doon, tama? Okay. So, good luck. Sa part na yan, nagtapos ang inyong, modules, presentation. Doon nagtapos. Pero pagdating sa, yan, the end of presentation, no? Kasunod yan, dapat certificate. Kaya lang hindi mawawala itong mga batas, isang batas lang naman, itong pinaka-part ko, na oras na may problema, no? Sa part ko, just in case of emergency, may problema, alis ka na, no? Super excited ka na. Hawak mo ang certificate, okay ka na. Kasi makaalis ka na, tama? Kasi kumpleto na sa mga documents, ito nang pinakalas yung PIDO certificate. Malinaw po ba? Yan ang pinakalas yung PIDO certificate na documents na kailangan ng pag-alis mo. Ang tanong, paano naman pagdating ko sa labas ng bansa, maraming pagbabago. Tama? Yes, sir. Yan ang dapat itanong mo sa isipan mo. Kasi kumpleto ka na, nandyan na lahat sa'yo. Pagdating doon, may pagbabago na hindi mo alam mangyayari sa'yo. At wag naman sana. Malinaw? Yes, sir. Kasi hindi po madali ang pagiging buhay OFW. Kaya ang part ko is more on realities, no? Welfare assistance just in case of emergency. Kaya dapat malaman mo at alamin mo kung ano ang pinapasukan mo. Kasi hindi po madali, sabi ng mga ex-abroad, ang pagiging buhay OFW. Malinaw? Yes, sir. Isang batas lang ang ating pag-usapan at pag may natutunan ka, yan, pag nagka-problema, yan ang i-apply mo. Ang purpose, para mailigtas mo ang sarili mo. Tama? Kaya ako'y nandito. Actually, wala pa tong PIDOS noon. PIDOS doon. PIDOS sa taas. PIDOS doon. Ang daming PIDOS dito. Ako'y nasa servisyo na. 2 dekada na po sa servisyo. Hindi ka pa pinanganak noon. No? Wala ka pang balak mag-abroad doon. Ako'y nasa servisyo na. Sir, ilang taon ka na, sir? Edad mo? 23? 33. Bata pa. Wala pa si sir. Wala pa yung mga tattoo ni sir. Ako'y nasa servisyo na. Ako'y nasa servisyo na. Magtanungin mo, ilang taon ako? Ilang taon ka na, sir? 65. 75 years old na po. Maniwala ka ba? Ha? Kaya ako nandito. Ngayon, ang panalangin namin, ma'am? Meron akong ginagamit. Gusto mo? Naka-beauty soap ka. Bulong ko sa'yo. Siyempre, yung beauty soap, number 1 yan. No? Pag tinignan mo ang balas mo, walang pagbabago. Bata pa rin. Naka-conjix. Siyempre. Diba? Ay bag lang ang meron. Kasi naka-duty ako pang gabi.
Ano? Barangay Tanod. Maniwala kayo Barangay Tanod? Bagay. Hindi kaya, no? Sa buhok na to, Barangay Tanod? Hindi. Okay! Concentrate. Kamusta ang excitement? Nasa 100%? Nasa 100%, ma'am, oras. Ikaw ang timer ko, ma'am. Oras. 2:20 ang oras sa buong kapuluan. Alas 12:20 ng hapon. 25. 25. Okay, op. Yan. Sayang ang views. Dito naman tayo. Dito naman para kita lahat. Okay. Magtatanong lang. Kanina, bago ko ipagpatuloy, nanonood ba kayo ng YouTube channel? Open your YouTube. Search sa YouTube. Kagapay Space ECT. Channel name, sir, ano? Para mapabilis tayo. Channel name, sir. Tagapan? Kagapay sa YouTube. Tagapay? Para mapabilis tayo. Kagapay Space ACTV. Ito. Kita ko na, sir. Makita mo na, sir. May papel mo na dalawa. Kagapay Space ACTV. Mayroong papel sa table kanina. No? Sa YouTube. Pag nakita nyo, itaas nyo na agad. Ito pa, sir. Yan. Nakasalamin, kulay itim. Yes. Nakasombrero, kulay itim. Na parang cowboy. Nakita nyo? Lahat Subscribe. ng may cellphone, gamitin mo. Bakit? Kanina picture ka dito. Anong purpose ng mga numbers at saka mga ahensya ng gobyerno na pinicturean mo? Ang purpose? Matawagan mo just in case of emergency. Tama? Ang tanong, lahat ba pag tinawagan mo, pag oras na yung pangailangan, mayroong sasagot sa iyo? Wala. Open your cellphone. Nakita niyo na kaagapay ECTV? Itaas ang cellphone, itaas. Taas sa mga walang cellphone. Oh, yun lang ang may cellphone. Taas. Okay. Walang load, walang data. Okay, ang dami no, bebe, ang dami no. Okay, pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. Kung hindi, i-subscribe nyo. Bakit? I-subscribe! Kasi, hindi mo alam, yung cellphone na yan, yung channel na yan, In case of emergency. in case of emergency, at oras na hindi maiwasan, pagdating sa labas nagka-problema ka, malaking bagay yan sa'yo. Nagka-problema, anong problema? Nice. Maraming OFWs na pagdating nyo nagka-problema. Wala pang dalawang buwan nagka-problema na. Bakit? Anong nangyari? Dahil sa mga pagbabago, hindi nasunod ang pinirmahan sa kontrata. Hindi naman sadya ng agency na palisin ka para magka-problema. Ang nangyari nga, dahil sa kumpanya, walang sahod. Dahil walang sahod, may pira wala. Wala. Dahil walang pira, gutom ang inabot ng mga manggagawang Pilipino. Ngayon may aksyonan ako. 6 sila. 3 babae, 3 kalalakihan. Sa labas ng bansa. Walang sahod 3 buwan, guys. Gutom. Yung gutom na dinanas ng mga manggagawang Pilipinas sa labas ng bansa. Guys, mas sobra pa o mas mahigit pa sa gutom na dinanas nila dito sa Pitos. Totoo hindi. Kasi ngayon, maraming gutom. Kaya gusto nang umuwi. Tama? Kaya pag binuksan mo, anong pizza ngayon, Kanay Pidos? June 17. Kung mahilig ka manood ng YouTube, na kadalasan puro fake news, yan mo mapapatunayan na ang YouTube na papanoorin mo doon sa labas ng bansa, hindi fake news. Bakit? Pag clinic mo, June 17, ang unang mong makita, doon ang mga mukha ninyo. Kanay Pidos ngayon. Tama? Kasi bakit? Bukas pa lang, lalabas na kayo sa social media. Ayos ba?
Kaya habang nakaikot ang kamera, kumaway na. Ay, sa aking mga mahal sa buhay. Di ba? Hindi ako nagtatago, nag-a-apply lang. Tama? Pero ang iba nagtatago. Kasi bakit? Hindi alam ito ng misis. Matagal ka ng suspect. Okay. Sarap dito, no? Okay. Malapit na tayo sa katotohanan. Malapit na tayong matapos. Okay. Pag-usapan natin, kunting batas, kunting ano lang, bagay, pag-usapan natin. Kung kanina 100% ang excitement mo, guys, magtatanong na ako. Sigurado, 100% ang excitement niyo, di ba? Kanina. Dito, banggitin ko ilang mga bagay-bagay dito. Sana hindi mabawasan yung excitement ninyo, ha? Sana wag magsisi na pinapidos ka dito. Kasi ang iba, pati agency nag-observe para sa akin, ano ba tong pidos na to? Bakit ang daming katakot-takot? Salit na kung tutuloy yung mga aplikante namin, lahat na nag-back out na. Bakit? Dahil sa narinig. Tandaan, yung maririnig nyo sa akin, hindi para i-discourage kayo. Ang purpose, mabigyan, ma-challenge kayo paano labanan ang mga pagsubok pagdating sa labas ng bansa. At hindi lang sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas. Ang OFWs, maraming hamon sa buhay. Guys, totoo? Sinabi na diyan kanina ni Ma'am Sandralyn, panibagong hamon at mga pagsubok na kakarapin pagdating sa labas ng bansa. Kaya dapat ihanda mo na ang sarili mo. Kasi bakit? May mga problema doon, konting problema lang. Na-violate mo, konting violation lang, mananagot ka agad sa batas. Kasi bakit? Batas yun eh. Tandaan, iba ang batas dito, iba ang batas doon. Tama? Totoo, sir? Ulitin ko, iba ang batas dito. Iba ang batas doon. First timer. First timer. Ingat. Walang exemption sa batas. Mayroong kasabihan. Ignorancia legis niminim is kusat. Ang ibig sabihin nun, lahat kayo ay magaganda at gwapo. Hindi. Ang ibig sabihin nun, in English, ignorance of the law excuses no one. Malinaw? And no one is above the law. Kahit gaano kataas ang kapangyarihan mo pag may nalabag ka, pananagutan mo. Ganon yun. Kaya kung paano si President Tigong, no, pinapanagot, at least sinaharap niya. No? At least may nagawa siya. Diba? Pilipinas. Hindi puro pagbabago. Totoo. Guys, bakit may sasabi? Ano bang dapat mong sasabihin? Magtatanong lang ako. Ang oras. 2:33. Magtatanong lang. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Hindi pa. 100% ang excitement kanina. O sa mga tag-agency, may nag-observe yan sa akin. Lahat ng sinasabi ko dito, hindi lang para sa OFW, maging sa agency. Bakit? Pag hindi alam ng mga OFWs na ganito pala ang dapat gawin nila, no? At ganito pala ang batas mayroon na dapat malaman ng isang OFW at hindi nila alam, pag nagka-problema doon sa labas ng bansa, damay po ang agency. Tama? Ginagawa namin dahil mahal namin, hindi lang kayo na OFWs, pati ang agency, mahal po din po natin, no? At kayo, dapat mahalin nyo rin ang inyong agency. Kaya dahil minahal yung inyong agency, kaya kayo pinapidos dito. Para mapangalagaan kayo. Nagtatanong kami, Sir Sam, bakit? Nagtanong ka kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi. Magtanong, sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Mabilis na lang, mabilis na lang to. Okay, konti lang. 10 ang nakapag-sign ng kontrata. Yung hindi nakapag-sign ng kontrata, taas yung mga kamay. 11. Okay. Pero mayroong hindi tumataas ng kamay. Tatanungin ko lang kayo. Ano kayo?
Walang ligtas, no? Sabi niya ba, bilisan mo kasi gutom na kami. Okay. May nakapag-sign, mayroong hindi. Tama? Ayun sa batas, ang isang OFW bago magpidos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Guys, dapat ikaw nakapag-sign ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ha? Sign ng kontrata. Paano pala itong pidos namin ng certificate? Yan ang nasa batas. Kaya kung hindi ka nakapag-sign ng kontrata, mapa-first timer ex-abroad ka man, wala kang ligtas dito sa batas na to. Kaya dapat ikaw ay nakapag-sign ng kontrata. Kung hindi ka nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 80% na lang. At dapat, ang isang OFW, sisiguraduhin na after magpidos, siguraduhin makaalis na. Bakit? Mulang nag-apply at ang bisa ng isang OFW, 60 to 90 days prior, dapat na i-deployed na yan. Dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon at dapat wala na siya ngayon dyan sa kanyang inuupuan. Sabi ng iba dyan, tahimik lang. Oo nga. Kami, bakit nandito pa rin? Problema. Tama? Dahil problema, another 20%, ang ibabawas ko doon sa excitement mo, ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan makailis? Kasi, hindi siya nakapag-sign ng kontrata, hindi siya nakapag-pidos, ang iba nakapagbayad ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, nakatingin lang sa akin, 1 month salary. Bakit kami sobrang laki? May ibig sabihin, guys, no? Sana hindi kayo kasali ng mga kalalakihan, ha? Kasi last year, 20 sila, puro kalalakihan. Ikwento ko mamaya. Kaya dapat, pag nagbayad ng placement, katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko sa excitement mo na 80%. 60? Ang natira is 40% na lang. At pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, pakinggan nyo, ha? Sa Chowking, piliin mo lang. Chowking, sa McDo, sa Max, mall, hotel, o restaurant. May nabanggit si ma'am sa 7-Eleven. Inaksyonan ko, year 2020, 7-Eleven sila nagbabayad. 50,000 bawat isa. Sila ay mga sales lady pagdating sa Dubai. Hindi nakaalis. Itong taon lang, 12 teachers nag-resign sa trabaho. Ang trabaho, fruit picker. Hindi picker. Fruit picker sa Korea. Grinab ang opportunity para lang makapagtrabaho sa Korea. Kasi ang liit ng sahod sa Pilipinas. 20 years as teacher, pero ang liit ng sahod. Kaya nung makita ang opportunity, grinab, kasi 200 ang sahod pagdating doon, pero pinagbayad mo ng 280. No? Nagawa ang transaction through online. Pagkatapos ang usapan, puntahan nyo ang bahay ko sa Las Piñas. Dito nyo ako makikita. Oras na magpalo up kayo. After lahat ng transaction, online. Nagbayad ng 280,000. Then after 3 months, nagpalo up. Pinuntahan sa bahay. Wala na si ate. Biktima na pala ng illegal recruitment at large. Sumunod, mga taga Batangas, 20, 178,000 bawat isa. Ang trabaho, saan? Poland, Malaysia, South Africa, Czech Republic, Japan. Tuwang-tuwa. Parang kayo din. Mga kalalaki. Grupo. Pagdating doon, sa agency, wala na ang nag-recruit. Ginamit lamang po ang agency. 178,000 bawat isa. Sana huwag mangyari sa inyo. Ang sabi ng iba dyan, nakatingin lang sa akin. Parang ginawa sa atin, gano'n na rin ngayon. No? Guys, ingat. Kaya pagdating sa usapan na to, guys, hindi maiwasan. Lagi kong sinasabi, pagdating sa part ko, dapat concentrate ka, focus ka sa akin, hindi sa katabi, hindi sa cellphone, no? Pero mayroong bawal yung palabas-labas, pasok, pero mayroon pa rin kusang lumalabas na hindi nagpapaalam. Ayan, lumabas na. Kadalasan, pagdating sa usapan na to, sinundan ko sa labas, nung sinundan ko sa labas, akala ko mag-CR, yung pala tumawag doon sa may kanto. Anong sinabi? Ma'am, saan kayo ngayon? May alam pa kayong pipidos-pidos sa akin. Pagkatapos,
No? Siningili po kami ng suplang natin dito katapos. Ilang buwan na kami, hindi pa rin nag-alis. Tatawa ko. Guys, parang biro. Biro ay totoo. Parang biro! Biro ay totoo. Kaya dapat ingat, ha? Ingat. Ang iba ayaw lumabas. Kahit yan nangyari sa kanya, kunyari lang, nakaupo pero inuukit ng inuukit. Ang hirap yung kontakin, ma'am, saan ba kayo ngayon? Hirap, no? Na parang biro, no? Nangyari man sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Pag nagbayad dapat sa loob ng agency. Ang iba sabi, share kami sa GCash. Ibig sabihin, mahal ka na mahal nang nag-recruit sa'yo. Kaya ayaw ka nang hindi ka na pinapunta ng Manila, GCash na lang para hindi ka nagagastos ng pamasahe, pagkain. Kahit nakahiga ka lang, basta mag-GCash ka, sigurado na. Tama? Ayan. Sabi ng iba dyan, parang ganun talaga ang nangyari sa akin. Kaya dapat sa loob ng agency. At dapat pag nagbayad, ay mayroon ko ako lang, resibo. Sabi ng iba, resibo. Bakit kami? Wala talaga, logbook lang. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Ang tanong, lakasan niyo pagsagot. Isigaw niyo yung pinakamalakas na sigaw na parang galit na galit. No? 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 Isigaw. Yan. Sabi ng iba, nangyari lahat sa akin. Eh, sabi narinig ko dyan, hihikab ka talaga. Ang iba gustong tumawa pero hinahatak pa rin ang antok ang kanyang mga mata dahil sa nangyari sa kanya. Tama? O ang tanong, isigaw. Ang sagot lang, tuloy lang o hindi. Okay? Ang sigaw ko, ang tanong ko ganito. Tuloy, hindi. May na. Tuloy, hindi! Tuloy! Tuloy talaga, palaban. Iyon ang buhay ng tunay na mga bayani. Palaban, no? Nangyari man sa inyo, sa narinig nyo sa akin, hindi sinabi ko para taputin kayo. Ang purpose, ma-open ang mind nyo, magiging aware ka sa iyong pagkalis ng Pilipinas hanggang pagdating sa labas ng bansa. Tama? Hindi ka man nakapag-sign ng kontrata ngayon, may ibig sabihin lang, mahal na mahal ka ng agency ninyo. Ha? Kasi maraming hindi nakapag-sign ng kontrata, malayo pang pinanggalingan, kaya ang ginawa advance bidos lamang. No? Wala kang mga ramay. O, di ba? Oo nga. Pero kaya na kung may nangyari sa labas, dapat ipaalam sa inyong agency. Ha? Ipaalam sa inyong agency para hindi naman sila magtaka na may biktima palagi sa labas pagkatapos ginamit ang pangalan ng agency. Damay po ang agency. Bakit? Sa nangyari sa kayo, may ibig sabihin, sa nangyari sa mga sinasabi kung may nangyari sa inyo mga meaning this, you are a victim of illegal entrapment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Entrapment or 1003 dito as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ingat, kung ang criminal nakapatay ng kulong, nakapagpiyansa sa batas ng illegal entrapment, that is a non-penal offense. Ingatan, ano batas? RA 8842. RA 8842. Kaya paglabas mo dito mamaya, may nangyari sa'yo. Memorize mo ang RA. Parang abogado ka na. Ayos, di ba? Sa dito mga usapan namin kay Mrs. Sam, may natutunan na kami na batas. RA 8842. Ayos ba? Oh. Mrs. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Year 2000 pa lamang. Pag may narinig kayo, mga problema sa loob at labas ng bansa, pag may narinig kayo, sa extra sa radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Makati, ito si Babasol 141, mula sa Pilang namin, tulo matas 50,000 watts, DWIC. Ako po yan. Sa isang radio po sabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang RS News, sabi ko po sa ang nagdiligod sa pagbabalita, ako rin po yan. Sa isang dyaryo, ako si Tagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Kaya, bakit ngayon, hindi naman kagwapuhan, pero
Dinadala na lang sa kapal ng kira. Ganun talaga. Kasi pag umaksyon ka, gusot-gusot ang mukha mo nung damit mo. Pagkatapos, pag umaksyon ka, hindi ka naman panipaniwala, di ba? Maniniwala kaya ang may nilalapitan mo. Kaya dyan sa vlog ko, may biktima dyan ng rape. Magkakapatid, nandyan, rape case. Mayroong iba't ibang, ano dyan, may sinasaktan, may namatay na sa labas ng bansa. Mapapanood nyo dyan. Hindi puro pidos-pidos lang yun, mapapanood nyo dyan. Yung biktima ng sa Carbayog Summer, na isang pahinante nalaglag, mutik na malaglag sa bangin. Tumalon siya kasi nawala ng preno. Sabi ng driver, wala kang preno, wala tayong preno pa. Tumalon ang pahinante. Pagtalon kasi bigyan ng kalang ang gulong. Sumabit yung kanyang bayad. Putong. Tapos inoperahan pa dito. Muntik na matay sa ospital. 3,000 pa lang. Ang billing sa ospital, magkano? 200,000. Walang pakialam ang company. Nung tinanong ko ng company, bakit hindi na tinutulungan? Sir, kasi hindi pinigay ang medical records, yung abstract ng ospital. Sabi ko, kung mai-provide nila, tulungan niyo. Opo, sir. Nung mai-provide ng pamilya, mga taga-Bicol, sabi ko, na-provide nila, yes, sir. Nung mai-provide, tinanong ko, anong sabi? Wala daw silang pakit. Linabas ko sa vlog. Paglabas ko sa vlog, yan, ang pinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kagapay ECTV. Nung nilabas ko sa vlog, nalaman ko, hindi sinabi ng mayari, nalaman ko isang congressman. Sabi ng congressman, Mr. Sam, tanggalin mo ang vlog mo kasi babagsak ang company namin. Ayusin namin, i-pull out namin ang pasyente, babayaran namin ng hospital. Okay, no? Sabi ko, sir, siguraduhin mo. Kasi pag hindi mo ginawa, dagdagan ko pa to. Di ba? Sinabi ko, in short, nakipagtumag 2 days lang, na-pull out, binayaran ng hospital. Nung malaman ko na i-pull out, nakauwi na ng Bicol yung magkapatid, tinanggal ko ang vlog ko. Hindi ko totally na tinanggal. Pre-9 ko lang. Bakit? Sayang ang views. Sayang kita. Mapanood din yan. Akala mo pusit lang. Hindi makakita yung I-scroll iba. din, scroll. Makita nyo akala pusit lang. Ang laman nun, iba. Yun ang kwento. No? Si Mrs. ko, sino tumulong? Mabayaran ng tatay niya. May reward na 700,000. 750,000. 2001. Ang kaso, illegal dismissal. Ang boss ng tatay niya, retired na general, may anak na asawa, may anak na congressman, may asawang senadora. Inaksyonan ko na bayaran ng tatay niya, 2005. Yung pala, ang abogado na lagyan ng secretary. Nabayaran. Nung mabayaran, inakyat ko kasi ang Congress, generalship, mga to, inakyat ko ang Senate of the Philippines. Bakit sinong asawa ng retired na general? Kilalang senadora matalino at matapang. Sino? Walang iba kundi si Miriam Santiago Defensor. Nabayaran. Nung mabayaran, sobrang tuwa ng tatay niya. Ang sabi niya sa akin, Mr. Sam, ito ang huminang tulong sa iyo, yung anak ko, para maayos ang problema. Mr. Sam, dahil sa sobrang bait niyo at libre ang serbisyo, Mr. Sam, hindi kayo naghihinang kapalit. Mr. Sam, ibigay ko na lang sa inyo yung anak ko. Nung sinabi ko, nung marinig ko ba, ibigay sa akin yung anak niya, nakita ko maganda naman, parang Indiana. Wala akong magawa, naging seryoso ang mukha ko. At ang sagot ko sa kanya, sabi ko, sige tayo, tanggapin ko na. Nagitatay. Tinanggap ko. Kahawin mo, ma'am. Pero, hindi ko sinabi mas maganda yun. Pero, maganda siya. Okay. Si Sara Balamang, narinig nyo? Narinig nyo? Sara Balamang. Walang tumulong noon. Malapit. Yung dating boss ko. Sara Balamang. Si Engineer Jan Aquino. Engineer Jan Aquino. Ang problema pala mo lang pinipili. Mapalalaki mo pababae. No? Kaya kami, walang pinipili sa pagtulong ng problema, wala po kami pinipili. Mapababae, mapalalaki, tumutulong kami. Mapaganda, guwapo, tumutulong kami. Kahit pangit, tinutulungan namin. No? Isa na malabagan, nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Isang OFW. Ang kaso nun, ano lang siya, yung napatay niya ang kanyang employer, self-defense. No? Inatay po siya na repeat or gasain. Si Engineer Jan Aquino, nung pinagtulungan ng ibang lahi, lumaban. 6 ang bumubog sa kanya. Self-defense, napatay niya ang isang leader ng grupo. Kaya ayun sila na kulong at tinatulan ng kamatayan. Pero ligtas meron ka lang buhay sa tingin ng kamatayan. Sino tumulong? Wala iba. Yung dating boss ko, isang ambasador ng United Arab Emirates. Nung uwi siya ng Pilipinas, naging NLRC chairman ng boss ko. Oh, ambasador siya, ako hindi ha. Nung uwi siya ng Pilipinas, naging NLRC chairman, ako hindi. Year 2013, sumarang sa politika ang boss ko, nanalo as congressman, ako hindi.
Pero nung humiwalay ako sa kanya, at the same year, yung gusto congressman ako hindi, namatay siya. Ako. Kaya ako nandito. Ay ba? Doon ako nagtapos. Kaya kailangan nyo ang sapat na protection just in case of emergency. Malaking bagay para sa inyo. Okay? Yes, sir. Itong sekreto. Sinabi ko kanina, pag may problema, inform ninyong agency sa Pilipinas. Victim ka ng illegal recruitment, inform, ginamit ang pangalan ng agency. Sa labas ng bansa, maka-encounter ka ng problem na hindi mo inaasahan, i-inform din po ang inyong agency. Okay? Sa pag-inform, sabihin mo ng totoo. Wala kang ibang lalapitan kundi agency niyo. Dahil sila naging tulay sa inyong pag-alis, tama? Yes, po. I-inform sila, hindi kahit kanino. Kasi bakit? Baka nakarating ang problema mo kahit kanino. Nakauwi lang ng Pilipinas, wala pa rin solusyon ang problema mo, tama? Yes. Nag-viral na lang ang problema mo, ikaw. Hindi pa rin nasolusyon ang problema. Pati pamilya mo damay sa problema. Bakit? Baon sa utang. Abogado, humawak ng kaso mo, manalo o matalo, magbabayad ka. Tama? Yes, po. Kaya agency i-inform. Pag medyo hirapan kayo, pwede kayong tumawag sa aming mga numero. No ni Sir Julan. Number 0948-0999-707-963-530 at saka ano? Tumawag kayo doon. Okay? Pag tumawag, sino makausap nyo? Walang iba, kami. Ang makakausap nyo. Ma'am, gusto nyo malaman pangalan ko? Sam Carbausa. Ako po makausap, kami ang makausap nyo. Kami po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency. Makipag-usap na maayos. Diplomatic way. Ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema ng libre ang serbisyo. Yes, ma'am? Yes? Ang number niya, 048-707-706-480. Copy? Dapat individual kayo mayroon. Huwag mong sabihin, ay grupo kami, sir. Individual. Bakit? Pag may nangyari sa isa, accidental insurance yun. Makinabang ka ba doon? Hindi, pamilya niya. Tama? Oh. Okay, mamaya. Lahat gusto? Ang purpose ng card, protection just in case of emergency. Hindi nakalihan abogado dito. Senador o sino kongresan. Hindi po. Number yan, subok na. Protection just in case of emergency. Sino gusto kong na Pilipinas? Na may dalang pila sa pamilya. Taas yung kamay. Taas. Kami lahat, sir. Sino gusto umuwi ang Pilipinas na tagumpay? Taas yung kamay. At sino gusto umuwi ang Pilipinas na may lamang pera ang ATM ng video? Taas yung kamay. Lahat. At siyempre, walang mapaayaw. No? Walang umaayaw. Lahat gustong masaya ang pamilya pag uwi ng Pilipinas. Tama? Taas yung kamay. Yung number.